Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Huli sa buwatan, Kongreso, yan, Kongreso di nakaporma sa matinding pasabog ni Vice President Sara Duterte. Nilahat na, nako. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may i-share lang po ako At may tatlo rin po tayong pag-uusapan. Patungkol po ito dito kaya DOJ Secretary Remulla. Yan, nakakalimutan ko ng pangalan nito kasi medyo matagal na nating hindi nakikita rin ito, di ba? Paminsan-minsan na lang magsalita. Tapos patungkol rin po dito sa statement ng spokesperson ng Davao City, no? Ng Region 11, yan. Kasi po parang kinasuhan pa nila, no? Sila pa tuloy itong parang kawawa. Sa ginawa nila sa QOJC, mga kabayan, sila pa ito tuloy magkakaso ng obstruction of justice at saka may isa pa po silang ikakaso. So yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating pag-uusapan, pero unahin na po natin ito. Si SOJ Boying Remulla, yan. ICC must consult Philippine courts to enforce warrant, ayon po kay Remulla. Ito pong sabi niya 6 hours ago mula sa Philippine Star. If the International Criminal Court ICC issues an arrest warrant and the International Criminal Police Organization is tasked with enforcing in the Philippines, yan. Enforcing it in the Philippines. Nako. Interpol must consult with Philippine courts before taking any action. Yan po ang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla. Ano po ang komento ng simpleng Pilipino dito? Hindi pa nga natatapos. Ito opinion ko lang po ito. Baka sakaling parehas lang tayo. Congratulations po sa ating dalawa. Hindi pa nga po natatapos yung problema kay Kibuloy, no? Hindi pa nila natatapos. Lahat ng resources na siguro. O rin kung hindi man lahat, most of the resources ng PNP ay nagagamit na dito sa kay Kibuloy. Well, anyway, bakit, ang opinion ko dito, bakit hindi nyo nalang pagsabayin, di ba? Kay PRRD at saka kay Kibuloy para makita na talaga natin kung anong posibleng mangyari pag gawin nyo yan. Kasi parang tinatakot nila si PRRD dito Papasukin nyo na po, SOJ Boying Remulla. Baka kinumpasan na kayo na kung pwede papasukin ng ICC, papasukin nyo na po. Para magkaalaman na po, di ba? Para matauhan na rin po yung natin, yung mga men in uniform. Di ba? Na para kasing, opinion lang ulit natin ito. At hindi po ito yung, hindi po tayo representation. Yan. Parang na tayo, parang kongreso na tayo, parang si Raul Manuel lang. This representation, kakaiba naman po sa atin. We are not a representation of the Filipino. Nagsasalita lang po tayo, taga-komento lang tayo mga kababayan. Ang komento ko po dito mga kababayan, baka kinumpasan itong si SOJ Boying Remulla na gumawa ng aksyon habang mainit-init pa yung kay Kibuloy. At patungkol nga doon sa sinasabi ko kaninang itong ating men in uniform ay para pong matauhan, para po sila matauhan. At mapagtanto nila na ginagamit lang sila sa kalokohan. Nako po. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan?
may point ba o walang point? Kasi kung walang point, okay lang po, bigyan nyo na lang po ng puntos. Ay nako, eto pa mga kababayan. Ha? Oh. Kakasuhan, ha? Kakasuhan po ng Police Provincial Office 11, spokesperson Major General Catherine D. Ray, no? D. Ray. 29 na KOJC members, ang sinampahan ng kasong obstruction yan. Obstruction of justice. Nako. Kakasuhan ng obstruction of justice. Tsaka may isa pang sinabi yun eh. Pakinggan nga po natin mga kababayan. Teka lang And then, they were, meron tayo nakasuhan ng 29 KOJC members. And then, there were 5 cases, 2 inquest proceedings. And currently, yung iba na nasa Davao City Police Office Custodial Facility po sila. And yung update sa akin kahapon, they are processing for their bail. Ano po yung kaso? Assorted cases. Yung iba, 2 case na obstruction of justice and direct assault. Yung iba, obstruction of justice. So yan mga kababayan, yung kakaso pala nila ay obstruction of justice at direct assault. Yan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Kung sino patuloy itong mga napakaraming dinala, no? Kung sino patuloy yung mas marami sila eh, di ba? Parang ang lumalabas ngayon, mas kawawa pa yung authority natin. Kasi sila pa yung magkakaso ng obstruction of justice at indirect assault mga kababayan. Well anyway, karapatan din po naman nila yan. Pero kung iisipin mo, no? Sila na nga itong sumugod dyan, no? Sa KOJC at sila na itong parang naghari-harian dyan, no? Paano natin hindi masasabing naghari-harian? Hindi nyo nga pinalalabas, hindi nyo pinapapasok, limitado lang yung kanilang paggalaw mga kababayan. Tapos kakasuhan pa ng obstruction of justice at direct assault. No? Kawawa naman po. Kawawa naman po yung kapulisan natin mga kababayan, no? Nakakaawa po sila. Kaya pagbigyan na po natin, sige, kasuhan nyo po yung mga taga KOJC compound. Total, sa kanila naman yan eh, di ba? Sila naman po yung may-ari ng KOJC compound at private property naman yan. Kasuhan nyo na po ng obstruction of justice, no? At saka direct assault, no? Maganda po yan kasi sa kanila naman yan. Hindi naman yan sa police eh, hindi naman yan public property. 'Di ba? Papatawa talaga. Kung sino patuloy yung may-ari ng compound, sila patuloy yung kakasuhan. Well anyway, sila naman po ang may alam diyan, no? Kaya sa kanila na yan. Ano sa palagay nyo? Tama ba yan? Makatao ba yan? Or hindi? Yan na lang po, no? At eto na nga, dahil nagtitrending po ito, mga kababayan, itong notice of disallowance, no? Ng Office of the Vice President, nagtitrending po. Dahil nga po dito sa deliberation ng budget ng Office of the Vice President, ito si Ma'am Sas, may na-research, noong 2022 pala, July 19, 2022, ganun din po ang naging kaso ni Vice President Robredo, COA gave Robredo's OBP a notice of disallowance. What happened now? Anong susunod, sabi? What happened now, mga kababayan? Doon po yung 2022. Pero bakit ngayon, parang, kung napanood nyo po yung yung deliberation ng budget ni BP Sara, mga kababayan, parang umikot lang. Dito sa tinatawag nilang notice of disallowance, lahat ng kongresista po, parang mini-mention itong notice of disallowance patungkol po dyan sa 125 million. Wherein 2022 pa po yan nangyari. Dapat, kaya nga po wala nang ngayon wala nang
CIF ang ating vice presidente kasi tinanggal po yan, no? Noong 2023 or 2024, diba? Kaya hindi na po siya naglagay doon ng confidential fund. Ang sinasabi naman po ni dating President Gloria Macapagal Arroyo, mag-focus po tayo sa kung ano lang ang nandun sa para hindi magtagal, diba? Wag nang paulit-ulit yung 125 million kasi 2022 or 2023 pa man yun. Yung 2024, itanong nyo kay Vice President Sara Duterte. Diba? At saka, yung ngayon, 2025 na budget. Diba? Ano sa palagay nyo? Bakit nga ba tahimik yung mga yung mga makakaliwa patungkol po dito sa notice of disallowance ni Robredo? Samantala ngayon, parehas lang naman ang kaso. Ibig sabihin, madali nilang nakalimutan yung kay Robredo. Diba? Yung notice of disallowance, malamang tinanong din nila yan, pero nakalimutan agad nila. Kasi parang ngayon, parang bago sa pandinig nila yung notice of disallowance eh. Yun lang po yung point natin dito, no? Bakit sa pandinig ngayon ng mga kongresista ay bago po sa kanilang pandinig itong notice of disallowance, nagkaroon din naman pala ng ganitong kaso si dating Vice President Robredo. Yan na lang po, no? Yan mga kabayan, sana masasagot rin naman natin to, di ba? Kasi pinupolitika po nila si BP Sara. So yan po talagang totoo, mga kababayan, no? So ito, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos tila pinagtulungan at subukang ipahiya Vice President Sara Duterte. Matapang at mag-isang hinarap ang Kongreso at Congressman Dan Fernandez. Hindi umubra ang angas at tila harap-harapang sinupalpal ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa ginawang pagdinig ng House Committee on Appropriation sa panukalang 2.37 bilyong proposed budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025 na pinangunahan ni Committee Senior Vice Chairperson at Marikina City 2nd District Representatives Tila Gimbo ay tila uminit sa simula pa lamang dahil tila pinagtutulungan di umano ng ilang mga kongresista si Vice President Sara Duterte matapos tila paulit-ulit na tinanong patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President sa taong 2023 na tila nagpainit sa ulo ni VP Sara sapagkat ang kanyang ipinunta sa pagdinig ay ang patungkol sa budget proposal ng OVP para sa taong 2025 at hindi ang confidential fund na hindi naman kasali sa kanilang proposal budget. At dahil sa paulit-ulit na tanong ay paulit-ulit ring sinagot ng Vice Presidente ang ilang kongresista. She quoted, "I will forgo the opportunity to defend the budget of the OVP in a question and answer format. I will leave it to the House to decide on the budget submitted." Unquote, na tila nagpainit sa ulo ng ilang kongresista at bilang pagtugon sa isang punto ng paglilinaw, itinaas ni Laguna Representative Dan Fernandez ang kanyang kamay na nagsabi na ang pag-akusa sa mga mambabatas ng planong pag-atake sa Office of the Vice President ay hindi patas dahil na-offend daw ito sa sinabi. So yan mga kababayan, parang naghuhugas lang kamay dito si gusto niya lang wag isali yung kanyang sarili dito sa sinasabi ni BP Sara na lahat. Wala namang sinabing di ba? Lahat. O yung nasa kabila, iba? Sabi ni BP Sara, nag-iisa lang ako dito at marami kayo dyan sa kabila. Hindi naman binanggit na silang lahat, di ba? Well, anyway, ano pong masasabi nyo dito kay Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, na gustong magmalinis, gustong magmalinis ni Congressman Dan Fernandez.
Sabi ni VP Sara na pinagtutulungan daw ito ng mga kongresista na may conspiracy na ibagsak at siraan si VP Sara. Ngunit sinabi din ito na kung mayroon daw ay hindi ito kasali at dapat daw i-amend ni VP Sara ang kanyang statement patungkol sa mga kongresista. Ngunit isang matapang ang naging tugon ni VP Sara na tila nasupalpal si Representative Dan Fernandez nang sabihin ni VP Sara na hindi niya binanggit ang conspiracy o isang plano ng pag-atake mula sa committee sa nangyaring pagdinig at ang mga salitang ito ay nanggaling daw mismo kay Representative Dan Fernandez at hindi kay VP Sara na tila ayon sa ilan sa ating mga kababayan ay naghugas kamay raw ito at tila nagisa sa sariling mantika at ayon pa sa kanila, nako, mukhang nagisa si Dan sa sariling mantika. Sabi niya hindi daw totoo. Pinagtutulungan ng Kongreso si VP Sara pero sinabi din niyang kung mayroon man hindi siya kasali. Nako, hugas kamay agad. Halata na ang galawan ng mga kongresista. Pera nga naman, sobrang asar na nila dahil hindi nila kinaya si Inday Sara. In short, umamin si Dan Fernandez na meron talagang mga nagtutulungan. Halata naman talagang ginawa nyo kay VP Sara, pinagtulungan nyo para pabagsakin. Anong tingin nyo sa mga tao hindi marunong umunawa sa mga pinaggagawa nyo? Pinakita nyo lang kung gaano kabulok ang Congress natin ngayon at pinakita din dito gaano kagaling si Vice President Sara Duterte at lalong minahal ngayon ng taong bayan. Nakakalungkot nangyayari sa Pinas ang mga taga-Kongreso. Pera-pera na lang. Hindi talaga ang magsilbi na sa taong bayan ang layunin nila. Okay to si Dan Fernandez noon, kaso nagbago ang ihip ng hangin na barkada siguro to sa mga makaliwang grupo. Malinaw lang na very smart ang ating future Inday Sara. Mahusay nakaiwas sa planadong trap nila. Mabuhay. So yun nga mga kababayan, no, na itong mga kongresistang itong mga congressman at mga representatives, no, parang inaano nila si VP Sara na sumagot naman kasi paulit-ulit lang yung sagot. Ang tanong ko nga mga kababayan, kung yung mga sinasabi nila ay hindi pa ulit-ulit lang, no, from the very first congressman na nag-interpellate, no, kaya Vice President Sara Duterte, nagtanong-tanong, mabibigkas at bibigkasin talaga, no, nila yung confidential fund kasi parang nakaplano na yata nakaplano na, diba? Sabi ni Kimbo, we stick to the plan. Oh, yun, to the plan. Anong masasabi niyo mga kababayan? Dapat rin talagang paulit-ulit lang ang isagot ni VP Sara. Kasi diyan lang din naman umiikot yung mga tanong ninyo no? Magsasayang lang ng laway, no? Ng effort, ng time. Para magpaliwanag diyan, wala namang dapat ipaliwanag. Kasi paikot-ikot lang sa confidential fund lahat ng tinatanong ninyo. At isa lang naman po ang dapat na isagot ni VP Sara. Alam niyo mga kabayan, naisip ko tuloy, dahil yung iniisip ni VP Sara, baka opinion lang baka this representatives and congressmen, mga kababayan, congresswoman, no, women, doesn't deserve to be answered, no? Yun lang po ang opinion ko. Baka hindi talaga nila deserve na sagutin, mga kababayan. Tulad na lang po, sample natin. Deserving bang sagutin ni VP Sara si convicted Representative Castro? O yan po ang tanong mo, mga kababayan. Deserving ba si Castro na sagutin yung mga tanong niya ni Vice President Sara Duterte, wherein he is a convicted sitting representative? Yan, no? VP Inday, mabuhay ang mga Duterte. Unquote. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least malaman po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.